Napansin mo na ba na habang tumatanda ka, tila mas bumabagal ang iyong katawan? Ang dating magaan na paglalakad, ngayon ay parang may dalang buhangin sa bawat hakbang. Ang pagbangon mula sa kama ay nangangailangan ng kaunting pag-ingat at ang enerhiya parang palaging kulang. Maraming Pilipino ang iniisip na ito ay bahagi lang ng pagtanda. Parang sinasabi ng lipunan, tanggapin mo na lang kasi ganyan talaga kapag may edad. Pero hindi mo kailangang sumang-ayon sa kasabihang iyon. Alam mo ba? May mga simpleng bagay kang pwedeng simulan ngayon na maaaring ganap na baguhin ang kalidad ng iyong buhay. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki o baguhin ang buong routine mo. Sa halip, sapat na ang maliliit ngunit sinadyang hakbang, mga praktis na pwedeng gawin kahit nasa bahay ka lang, kahit nakaupo ka pa. At bakit mo kailangang panoorin ito hanggang dulo? Dahil ang huli kong 2 tip ay hindi basta payo. Isa silang game changer. May kakayahan silang magbigay ng panibagong sigla sa katawan mo at linaw sa isip mo. Kung nais mong manatiling malaya sa paggalaw, makaiwas sa sak, at muling maramdaman ang pagiging buhi, ito ang simula ng iyong bagong direksyon. Ang layunin ng video na ito ay hindi lamang magdagdag ng taon sa buhay mo. Ang totoo, gusto naming magdagdag ng buhay sa mga taon mo. Kaya kung handa kang pakinggan ang mga payong hindi lang batay sa siyensya, kundi pati sa karanasan ng mga matatanda sa ating kultura, samahan mo ako hanggang sa huli. Dahil ang susunod na 5 bagay na ibabahagi ko sa iyo ay hindi lang praktikal, kundi makapangyarihan sa pagbabalik ng lakas, kalusugan, at tiwala sa sarili. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, pindutin mo ang subscribe button at i-click ang kampanilya para sa mga susunod na video. Kung sa tingin mo ay makakatulong ito sa iba mong kakilala, paki-share mo rin. At kung interesado ka talaga sa ganitong topic, mag-comment ka ng iisa sa ibaba. Kung hindi ito ang inaasahan mo, 0 lang para mas mapabuti pa natin ang susunod. Handa ka na ba? Tara na at simulan natin ang pagbabalik sa buhay na masigla, mas malaya at mas buo. 1. Matulog ng maayos, gabi ng katahimikan, umaga ng lakas. Sa dami ng iniisip sa araw-araw, normal na sa isang Pilipinong may edad na ang magising ng ilang beses sa gabi, minsan dahil sa init, minsan dahil sa kirot, at madalas dahil sa mga alalahanin. Pero gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na mahalaga at makapangyarihan. Ang pagtulog ay hindi luho. Isa itong pundasyon ng mabuting kalusugan. Kapag natutulog tayo, doon nagkakaroon ng ipag-aayos ang katawan. Ang puso ay bumabagal para makapagpahinga. Ang mga selula sa ating katawan ay nagre-renew. Ang isipan natin nililinis mula sa pagod, gulo at tensyon. Para bang isang general cleaning ng katawan tuwing gabi. Ngunit kapag kulang ang tulog mo, ang mga simpleng bagay ay nagiging mahirap. Nakakalimot ka ng mga pangalan, parang may ulap sa isipan, at mas mabilis kang mapagod. At kung ito'y magpatuloy, maaaring magdulot ng mas malalalim na epekto. Pagkakaroon ng depresyon. Mahinang resistensya. Hindi pagkakabalanse ng emosyon. At sa ilang kaso, mas mataas na tsansang magkaroon ng alta presyon at diabetes. Pero teka lang, may pag-asa. Kahit anong edad mo, maaari mong ibalik ang tamang tulog. Paano? Subukan mong magbuo ng ritual tuwing gabi, isang tahimik at sagradong sandali bago matulog. Patayin ang malalakas na ilaw at gumamit ng dim light. Maghugas ng paa o maligo gamit ang maligamgam na tubig. Iwasan ang cellphone o 1 oras bago matulog. Magdasal, mag-meditate, o huminga ng malalim sa loob ng 5 minuto. Gamitin ang aroma ng eucalyptus o lavender, karaniwang ginagamit sa mga hilot para sa pagpapahinga. Ang mga maliliit na gawi ay nagiging ugali at ang ugali ay bumubuo ng kaginhawaan. Sa mga baryo, marami pa rin ang gumagamit ng banig at kulambo, kasabay ng saliw ng kuliglig sa gabi, isang natural na paraan upang madama ang katahimikan. Hindi mo kailangan ng mahal na kutson. Ang kailangan mo ay intensyong magpahinga. Huwag mong hayaang maging normal ang pagkapuyat. Ang bawat gabi ng maayos na tulog ay parang regalo sa iyong kinabukasan. Regalong hindi mo agad mararamdaman sa umaga, pero unti-unting bumabalik sa anyo ng lakas, sigla at linaw ng isipan. Kaya piliin mong magpahinga. Kasi kung hindi ngayon, kailan pa? 2. Huwag magpirmi, katahimikan na may kapalit. Napansin mo ba kung gaano karaming oras sa isang araw ang ginugugol mo sa pag-upo? Subukan mong isipin,
Ilang oras kang nakaupo sa harap ng kumakain, nakaupo sa bangko sa labas ng bahay, o nagkukwentuhan. Para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga nakatira sa probinsya o lungsod, ang pagkakaupo ay naging bahagi ng normal na ritmo ng araw, pero bihira natin tanungin ang epekto nito sa ating katawan. Kasi totoo, ang sobrang pag-upo ay parang mabagal na lason. Hindi natin agad nararamdaman ang epekto, pero unti-unting naapektuhan ang sirkulasyon, lakas ng kalamnan, at kakayahang gumalaw. At ang masakit, kapag dumating ang panahon na nahihirapan ka ng bumangon sa bangko o umakyat ng hagdan, madalas ay huli na ang pagsisisi. Isipin mo ito. Gusto mo bang dumating sa puntong kailangan mo ng alalay para lang makalakad sa loob ng bahay? Sa ating kultura, napakahalaga ng kalayaan, ang kakayahang maglakad papuntang palengke, dumalaw sa kapitbahay, o simpleng makapagsimba mag-isa. Pero ang sobrang pag-upo ay unti-unting kumakain sa kalayaang iyon. At hindi lang katawan ang naapektuhan. Ang katahimikan ng katawan ay madalas nagdadala ng katahimikan ng isipan, pero hindi laging positibo. Kapag kulang sa galaw, bumabagal din ang utak, humihina ang gana, at mas madalas tayong dapuan ng lungkot o pagkabahala. Parang hindi lang ang katawan ang tumitigil, pati ang espiritu. Pero may magandang balita, hindi mo kailangang tumakbo o mag-ehersisyo ng todo. Ang kailangan mo lang ay maliliit na paggalaw, pero ginagawa araw-araw. Subukan mo ito. Tumayo tuwing ika-oras at mag-inat kahit 2 minuto. Maglakad-lakad sa bakuran habang nagwiwisik ng halaman. Sa halip na manood ng ng dire-diretso, marching in place habang may palabas. Gumamit na hagdan imbes na elevator kung nasa mall. At kapag nasa simbahan ka, tumayo sandali sa pagitan ng mga bahagi ng misa. Ang mga kilos na ito ay parang maliit na alon, pero sa paglipas ng araw at linggo, nagiging bagyong positibo para sa katawan. At ang resulta? Mas malakas na binti, mas matatag na puso, mas buhay na pakiramdam. Sa isang lipunang nagtataguyod ng pahinga, kailangan nating muling alalahanin ang halaga ng galaw. Hindi ito tungkol sa perpeksyon, ito ay tungkol sa pagpapatuloy. Kaya ngayon pa lang, gumalaw ka na. Kahit 1 minuto lang. Dahil ang bawat hakbang ay hakbang palayo sa sakit, at palapit sa mas mahaba at mas masiglang buhay. 3. Magpa-araw-araw-araw, siklab ng liwanag, buhay na bago. Kailan ka huling lumabas sa ilalim ng araw? Isang bagay na tila napakasimple, ang sikat ng araw, ay isa sa mga pinakamakapangyarihang biyayang ibinibigay ng kalikasan sa atin. At sa ating pagtanda, mas lalo natin itong kailangan. Sa ating kultura, maraming nakatatanda ang nananatili sa loob ng bahay, nakaupo sa ilalim ng bentilador, nanonood ng paboritong teleserye, o nagpapahinga sa duyan. Pero habang tumatagal tayo sa loob, unti-unti natin kinukulang sa isang likas na gamot, ang liwanag ng araw. Bakit mahalaga ito? Dahil sa pamamagitan ng araw, ang ating katawan ay gumagawa ng bitamina, isang sustansyang kritikal para sa lakas ng buto, kalusugan ng kalamnan, balansing pag-iisip, at mas mababang panganib ng pagkadulas o pagbagsak. Kapag kulang tayo sa sikat ng araw, nagiging mahina ang katawan. Nagsisimula ang pananakit ng kasukasuan, mabilis mapagod ang mga binti, at mas bumababa ang sigla. Pero hindi mo kailangan ng matagal o matinding pagbibilad. Sapat na ang 0 hanggang 15 minutong paglabas bawat araw. Maaaring maglakad sa palengke sa umaga. Umupo sa harap ng bahay habang umiinom ng salabat. Magdilig ng halaman sa hapon. O simpleng sumilip sa bintana habang mainit pa ang araw. Sa mga pok gaya ng barangay sa Visayas o bundok ng Benguet, makikita mo ang matatandang sumasalo sa sinag ng araw tuwing umaga, habang tahimik, habang may simoy ng hangin. Hindi ito nakasanayan ng marami sa lungsod. Pero maaari mo itong ibalik sa iyong buhay. At huwag kalimutang magprotekta sa balat. Gamit ang payong, sombrero, o kahit aloe vera gel kung kailangan. Hindi natin sinasabi na magbilad buong araw, ang gusto natin ay muling maramdaman ang init na nagbibigay lakas. Mula sa pag-aayos ng ating mood hanggang sa pagregula ng ating tulog, ang araw ay may impluensyang hindi kayang tapatan ng gamot. Ito'y likas, libre, at naririyan lang, naghihintay na yakapin mo. Kaya huwag hayaang lumipas ang araw na hindi ka lumalabas. Isang hakbang lang palabas ng bahay ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong sigla, linaw sa isipan, at lakas sa katawan. Sa bawat sandaling magpapaaraw ka, para mo na ring sinabing,
Pinipili kong mabuhay ng buo, araw-araw. 4. Simpleng ehersisyo sa binti, hakbang tungo sa lakas. Mapapansin mo ba kung minsan, parang ang bigat na ng mga binti mo? Yung dati, kayang-kaya mong maglakad papuntang simbahan, o mamalengke sa umaga, pero ngayon, parang bawat hakbang ay may dalang pagod. Hindi ka nag-iisa. Habang tumatanda tayo, natural lang na mabawasan ang lakas at elastisidad ng ating mga kalamnan, lalo na sa binti. Pero gusto kong linawin, natural hindi ibig sabihin na dapat mo itong tanggapin ng walang ginagawa. Ang binti natin, ang mga tuhod, hita, at talampakan, ay parang haligi ng bahay. Kapag nanghina ito, lahat ng bahagi ng katawan ay apektado. Kung pababayaan natin, darating ang panahon na kahit simpleng pagtayo mula sa silya o pag-akyat ng isang baitang ay magiging mahirap. At mas malala pa, tumataas ang panganib na madapa o mabalian. Pero narito ang magandang balita, hindi mo kailangan ng alien o mamahaling kagamitan. Ang kailangan mo lang ay kaunting tiyaga at ilang minutong pagsasanay bawat araw. Subukan mong gawin ang mga ito. Squats habang may hawak na likod ng silya para sa balanse at lakas ng hita. Pagtaas baba ng sakong habang nakatayo para sa pulso ng talampakan. Pagtaas ng tuhod habang nakaupo kahit habang nanonood ng AZ. O kaya'y simpleng paglalakad sa loob ng bahay, paikot-ikot sa sala habang naglilinis. Sa mga barangay health center, madalas nagkakaroon ng group exercise tuwing umaga. Subukan mong sumali. Hindi lang ito para sa katawan, nakakabuti rin ito sa isipan at pakikipagkapwa. Kahit 5 minuto sa umaga at 5 minuto sa hapon. Ang sikreto ay hindi sa bigat ng ehersisyo, kundi sa konsistensya. Kapag ginagawang bahagi ng araw-araw na buhay, ang ehersisyo ay hindi na pabigat, kundi sandigan sa mas mahabang buhay. Mas tatag na lakad, mas ligtas na mga galaw, mas mataas na tiwala sa sarili. Kaya habang kaya mo pa, igalaw mo ang iyong mga binti. Dahil bawat pag-angat ng paa ay hakbang palapit sa kalayaan. 5. Magsanay ng yoga o tai chi, galaw na tahimik, lakas na panloob. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang karunungan. Ngunit kasama rin nito ang mga hamon, kirot sa kasukasuan, paninigas ng kalamnan, at ang mabagal na paggalaw. Minsan, pati ang simpleng pagtayo mula sa bangko ay nagiging pagsubok. Marami sa ating mga nakatatanda ang nagsasabi, ganito na talaga, wala na tayong magagawa. Pero ito ang nais kong sabihin. May magagawa pa. At hindi mo kailangang magsimula ng malaki. Ang yoga at tai chi ay dalawang sinaunang kasanayan na, sa kabila ng kanilang katahimikan, ay may malakas na epekto sa katawan, isipan, at espiritu. Sa maraming barangay sa Pilipinas, lalo na sa Luzon at Visayas, may mga grupo ng matatanda na tuwing umaga ay nagtitipon sa multipurpose hall o sa ilalim ng puno para sabay-sabay na magsagawa ng banayad na ehersisyo. Hindi mo kailangan maging flexible. Hindi mo kailangang bata. Kailangan mo lang ng bukas na puso at ilang minutong oras. Ang Tai Chi, kilala sa Asya bilang sayaw ng kaluluwa, ay mga galaw na parang alon, dahan-dahan, may ritmo, at tila hinahayaang gumabay ng hangin. Ito'y parang dasal ng katawan, tahimik, buo, at malalim. Ang yoga, bagamat mas popular sa lungsod, ay unti-unting tinatanggap din sa mga probinsya. Sa pamamagitan ng pag-inat, paghinga, at pagninilay, tinuturuan tayo nitong makinig muli sa ating katawan, hindi para labanan ito, kundi para alalayan at mahalin. Hindi ito tungkol sa pagbabanat ng todo. Ito'y tungkol sa pagiging naroroon, pagdama ng bawat kilos, at pagkilala sa sarili. Kapag ginawang bahagi ng araw-araw na buhay, ang yoga o tai chi ay hindi lamang ehersisyo, ito'y nagiging dasal sa paggalaw. Kahit 0 minuto sa umaga habang may sariwang hangin, o bago matulog para sa mas tahimik na isip, ang mga banayad na galaw na ito ay may kakayahang palambutin ang matigas na damdamin at palakasin ang marupok na katawan. Kaya kung ngayon mo palang maririnig ito, huwag mahiyang magsimula. Sa bawat banayad na paggalaw, pinipili mong mabuhay ng may kapayapaan. Buhay na may galaw, katawan na may ginhawa. Ngayon, nakilala mo na ang 5 simpleng hakbang na kayang baguhin, hindi lang ang iyong katawan, kundi pati ang iyong pananaw sa pagtanda. Hindi mo kailangang maging atleta. Hindi mo kailangang lumabas ng bahay araw-araw. Ang kailangan lang, kaunting paggalaw, malalim na pahinga, liwanag ng araw, at panahon para sa sarili. Ang pagtanda ay hindi kahinaan.
Ito'y pagkakataon para mas makilala ang sarili, mas alagaan ang katawan, at mas pakinggan ang puso. Sa bawat binti mong gumagalaw, sa bawat gabi mong mahimbing ang tulog, sa bawat sandaling pinipili mong magpakasaya sa ilalim ng araw, pinipili mong mabuhay. At kung narating mo ang bahaging ito ng video, isang paalala. Hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino ang katulad mo, naghahanap ng paraan upang manatiling masigla, malaya, at buhay. Magkasama tayong naglalakbay sa panibagong yugto ng buhay. Kaya ngayon, isang pakiusap. Kung sa tingin mo ay may natutunan ka rito, pindutin ang like, i-share mo ito sa isang kaibigang nangangailangan, at mag-iwan ng key emoji sa comment section kung gusto mong ipagpatuloy pa natin ang ganitong mga usapan. At kung hindi ka pa subscriber, pindutin ang i-subscribe button at ang kampanilya para hindi mo makaligtaan ang susunod na gabay para sa iyong kalusugan, puso at isipan. Hanggang sa muli, tandaan mo ito. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa bilis ng lakad mo, kundi sa tapang mong kumilos kahit dahan-dahan. Isang araw, isang hakbang, isang hinga, basta tuloy-tuloy. Salamat sa iyong oras. Mag-ingat ka palagi. Mabuhay ka.